Oh. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala Oh, pong John, ganun. sige, Mr. I'll give you, Chairman. sasampling ko sa Mr. Chairman. Sir Chairman. Sasampalin ka ni Tatay Diggs, Trililing. Session suspended. Yes. Oh, my goodness. Sige, sige, ano? Ano, Trililing? Oh, huwag ganon. Oh, puro yabang ka, ano? Ano ka ngayon? Oh, oh. Grabe naman ho yan, mga kababayan. Napaka-desperado na ho ng mga tao dyan sa Tuadcom. Mantakin nyo yun, pati itong si Antonio Trililing Trillanes, ginawa ho nilang resource person. Sa tingin nyo ba makakapag-boost yan ng credibility ng Tuadcom? Pues nagkakamali kayo. Dahil kinaladkad nyo yung mama na yan, dyan sa hearing na yan, lalong nawalan ng credibility yung Tuadcom na yan. Ayan na ho mga kababayan, ilinabas na ho nila ang kanilang secret weapon. Itong si Trililing. Yan ho ang kanilang secret weapon dyan sa, dyan sa Tuadcom. Matagal na, di umano matagal na daw umaaligid-aligid yung aso na yan dyan sa House of Representatives. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi mabati yung mga kababayan nating nag-extra effort dyan sa comment section. Maraming salamat ho dyan sa super thanks nitong si Ma'am Alvarez. Alvarez Nancy Video, mega love shoutout po. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. At mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Aida Narzabal Mendoza. Mega love shoutout to. Ingat po kayo dyan sa Japan. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Rock Road. Maraming salamat to. Maraming salamat. Talagang sobrang na-appreciate ho natin yung talagang napakatinding pagsuporta ng ating mga kasama dito sa PH Update. Sa pahong matinding palakpakan dyan. Dito sa bahagi ng video natin na to. Pero isang like at isang subscribe lang ho. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, isang subscribe at isang like lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to, alin ba uunahin natin dito? Ang interview nitong si VP Sara o itong pagsasalita nitong si Antonio Trillanes dyan sa Tuadcom? Unahin na ho siguro natin itong mga punto de vista nitong si Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin ho sa pagdalo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Tuadcom. Ito mga kababayan. Yun. Pinagkakagulo dito si VP. Oh, game. Okay na. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Ma'am, bakit dito sa Senate dumalo po kayo pero sa Kamara hindi? What made you decide na dadalo kayo sa budget edits ng Senate? Nandun ako sa plenary. Kamara, Sa plenary. Yes, oo. Hindi na kami umattend doon sa plenary kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President. So, of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron ding mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag tinanggal yung budget para sa kanilang Correct. sweldo. Malaking bagay ba na nabalik, ma'am? Malaking bagay po sa OVP na nabalik yung budget nila? Or mababalik? Of course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung Palakpakan muna natin ang Office of the Vice President sa napakagandang audio. Ito, wow. Yan ang ba sinasabi natin. Buti na lang, nandyan tayo sa Senado. Kung wala pa tayo sa Senado, baka wala pa tayong maayos na audio. Tuloy. Madami naman pwedeng makatulong sa inyo kahit tayo dito sa PH Update. Kung tatanungin tayo paano mapapaganda yung mga video nitong si VP Sara, willing ho tayong tumulong, no? Willing naman ho tayo. Madali naman ho tayong mahanap eh. Marami ho tayong kakilala dyan na pwede ho tayong tanungin kung ano ba yung pinakamagandang gawin para mapaganda yung mga
interview, yung mga videong ipinapublish diyan sa Office of the Vice President. Tuloy mo natin. May commitment po ba ang Senate leadership na ibabalik yung kinapres na pondo ng OVP? Wala silang commitment, but sinabi nila pag-uusapan. So open kay ma'am? Yung 1.3 billion pesos or kahit a fraction of that lang po yung maibalik. O buo po kailangan. Buo po ba dapat? Wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. As I said, they have the power of the purse. So kami, susunod lang kami kung ano yung bibili na budget. Pero kung ano man yung Tama naman, maiwan, tama kung naman. meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibili Saludo, na budget. saludo kay VP. Hindi mawawalan po ba ng trabaho sa OVP, ma'am? Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila, nakita Grabe namin na naman. natanggal. Budget source nila natanggal. So merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero Grabe Yun ang naman. ingat, ma'am. approximately, Nandahil sa politika ni Zaldico. approximate lang ito sa akin, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. So, karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or Central Office that we call OVP dito sa NCR. So just in case, pwedeng i-close yung ibang satellite offices, ma'am, kung hindi nagbabalik ng budget. Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GAA. Anong ginagawa ng satellite offices? How will it affect? Well, mahirapan kami. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pag Correct, tapo correct. namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at Sila nang bahala. gumagamit ng budget. Nag-i-implement Galing, no? nung, Paano na lang ho kung naging presidente itong Ali na to, di ba? Ang ganda siguro ng ano natin, atake natin pagka mayroong natural disaster, no? Hindi kagaya nito, sabog-sabog yung pag-atake nitong si Marcos Jr. May minsan nga, wala silang atake. project. Pag nagsara yung Roy. satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget no at mag-implement nung project. Would you care to comment about President Duterte po na humaharap kayo sa investigasyon ng Kamara? Wala, hindi pa kami nagkausap ni President Duterte and hindi ako nanood. No. Baka bukas o baka bukas. Baka bukas, no, kung may pagkakataon, sana makadaupang palad natin yan. Iniitulo natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana bukas, magkaroon tayo ng chance. Makasama natin yung mga kaibigan natin dyan at makadaupang palad natin yan si Tatay Diggs. Noong hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate's OVP budget hearing, so we were preparing for that. What do you intend to watch, ma'am? Napakagandang napakagandang gesture niyan sa sa part ng ng House ng Office of the Vice President na nagpunta sila diyan sa Senado para sa budget ng OVP. Mahusay, approve yan. At dahil diyan, VP Sara, meron kang isang matikas na saludo galing kay PH Update. Tuloy. We'll see. Maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko eh. Well, ang pag-attend naman sa hearing, tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President, sa personal decision talaga ng tao na inimbita. No? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba inuuna nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So, it's a personal decision kung mag-attend or Do hindi. you expect a fair hearing for your father sa Quadcom? Of course not. No, I do not expect fairness. Pero why, ma'am? Ma'am, why po? Because this is a Ito namang media na to. Grabe ka naman, madam. Di pa ba obvious na almusal nyo dyan sa mainstream media, mga Duterte? Tanghalian nyo, mga Duterte? Hapunan nyo, mga Duterte? Di pa rin ba obvious sa inyo na hindi makakatanggap ng fair treatment kahit na dyan sa Kongreso, dyan sa mainstream media, itong mga Duterte na to? Dito lang ho sila nagkakaroon ng fair na laban sa social media lang. Anak ng tawa. Kaya makatanong, bakit po, madam? Bakit po, madam? clearly a political persecution. Nakita ko Oy, na shout out Ma'am Madam Inday Chinita, long time no see. Tagal na natin din nakikita tong si Ma'am Inday Chinita. Maraming nakakamiss kay Ma'am Inday Chinita dito sa PH Update. ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, even if approved naman sa NEP
yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, pinalabasan kami ng AOM, ng COA, sunod-sunod. And then, ngayon, nakita natin, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects, related siya sa confidential funds. So, nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. And, so yun nga, nakita naman natin na pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming naaapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician, that is okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Do you worry about considering this age? Do you worry about the former president? Do I worry about the former president? I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. I'm sorry, bakit tingin nyo hindi magkakaroon ng fair hearing si Pangulo sa Quadcom? Why do you think it will not be fair? Tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives, no? They use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of correct. Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na, yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Clear doon sa rules nila. Nakalagay doon, witnesses lang ang nag-oath. Pagkalagay naman nila sa akin doon, resource person. So, nakikita mo, ako, kasi ako wala namang mawawala sa akin. So, I can stand my ground and say na no, hindi ako mag-oath. Pero yung mga maliliit na tao, na ordinary employees na tinatakot, pinapahiya, syempre, they cannot say, oh, no, I will not take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon, kung makikita ninyo. Wala nang rules doon sa House of Representatives. In Wala na fact, ho talaga, wala na. Yes. Kaya kawawa yung mga maliliit na dumadalo dyan sa pagdinig niya. Kumadaliin na or hurry up dun sa ICC, how should we interpret that? Exactly as it is. Gusto niya na siguro na ipagsabay na yung investigation ng Quadcom sa EJK and ng ICC sa EJK para siguro magawa na at matapos na. But does that mean kinikilala niya na yung jurisdiction ng ICC? Well, that I do not know. That is a question that has to be answered by the lawyer of former president. Thank you. Ma'am, isa lang. Yes. Final na po ba hindi kayo pupunta talaga sa hearing ng House? Hindi na nila ako iniimbita. The last time na inimbita nila ako was yung first. Hindi nga ata ako inimbita eh. Inimbita ba ako nung first? Parang hindi, no? Pero pag inimbita Nung first lang, the very first hearing na imbita ako. And then after nun, I've not received invitations from the Good Governance Committee. But if they invite you, ma'am? Well, depende. Kung ano na naman yung mga tanong nila. We've been asking them kung ano ba talaga yung legislation na kinakraft nila. And hanggang ngayon, wala naman silang sinasabi kung ano yung legislation in aid of legislation nila dyan. Okay, yes. Last. Ma'am, you have mentioned First Lady Lisa Marcos now in your previous press conference, I think twice or thrice. What exactly is the role of the First Lady sa panghaharas po sa inyo? Pwedeng, sabi ni JC, sit down daw. Thank you, magandang hapon. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin ang mga sasabihin itong naligaw na asong gala dyan sa Quadcom, yang si Antonio Trililing Trillanes. Ask him questions. Ayun. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the talagang whole truth, mag-uupa yung and nothing mama but na the yan? truth in this congressional inquiry, so God may help you?
The oath has been administered, sir. Okay, thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Bong Teves. According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs. Grabe, resource person nila. Trillanes, seryoso, resource person nyo. Di na kayo nahiya sa mga sarili nyo. Nakatoko. Ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom at doon sa kanyang video. Sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po, si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Sinumite niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. Wow! Sige nga, tingnan natin. How many minutes will be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Okay, tingnan natin. Mr. Chairman. Sige, go ahead. Kunwari, pinipigilan ni Fernandez. Kunwari, nagmamadali na talaga sila. Game, Mr. tingnan namin. Trillanes. Tingnan natin, Trills. Ano, talagang... Ito po. Teka lang ha, kahit ako kaya kong gawin yan sa Excel eh. Gaano katotoo yung mga dokumento na yan? Huwag mo ka... Para doon sa mga gullible na Pilipino, siguro pwede yan. Pero doon sa mga Pilipinong nag-iisip, kagaya ng mga kasama natin dito sa PH Update, hindi nila namin tatanggapin yan. Saan galing yung mga numero na yan? Ayan na naman. Sige. Dapat black and white para talagang kapanipaniwala. Sa mga unang slides muna. Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila.
Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali... Teka, tanungan na lang ho tayo. Walang kwenta tong ano na to ni Trililing. Walang kwenta yan. Game. Involved din sa illegal drugs kasi Naku. kompetensya nila yon sa distribution. Naku. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanan ng kaso. Kaya makita natin, dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Brad, hindi ka pa papagod dyan sa script mo na yan. Nalinilink mo itong si Tatay Digong dyan sa ipinagbabawal na, na pulburon. Malabong mangyari yan. Sabagay, meron ka naman napapaniwala kahit paano yung mga gullible na Pilipino, yung mga uto-uto, higa nga. Arlitan at Sami Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022. Wala nga siya, Brad. Di lumulutang pangalan niya. Anong gusto mo? Pagpilitan niya dahil gusto mo, ganon? Si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Okay ka na. Yun lang pala sasabihin mo. Kala ko pa na. Please proceed, Congressman Teves. May I ask the former President Si Mr. kung Chairman Mr. alam niyo Chairman. po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Correct. Hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narration dito hindi ko kilala itong taong to. Your Honor, if there is an iota of truth, ayuta lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. Naku, yari ka dyan. Yari ka dyan, Trilling. Ang lakas na loob ni Tatay Digong, ha? May bilyon-bilyon ka pa nalalaman, Trilling, ha? Yan. Pagka meron, ha, mag-execute ng waiver si Tatay Diggs, pagka hindi nyo nakita yung pera na yan, naku, ano ang gagawin ni Trillanes? Si Tatay Digong, magpapatiwakal. Si Trilling, ano gagawin niya? You can summon, I will sign a waiver, all banks. Yan. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter
to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Sige. Mr. Chairman. Ano? May I know, Mr. Chairman. Ano? Palag! Madali, sige, sorry. Congressman Paduano, sige. You and then Congressman Tevez and then Nako. I will allow you. Imbis na nakabuti yung pagsasalita ni Trililing, lalo lang kayo napahamak. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong pagsasalitain yung Trillanes na yan. Di ba sinabi ko na noon pa, pagka pinagsalitaan nyo yan, makakaperwisyo lang yan. Senator Trillanes after the two members have spoken. Yes, Congressman Thank Paduano. you, Chairman, with the indulgence of Congressman Teves. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this good former senator, how did you acquire these Bawal ho kasi yan. documents? Bawal yan. Documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So, kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte, tapos totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya. Ganda na rin lumubrad Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same bear na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni Oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yung mga dokumento na yan. Hindi ka siguro na betting process, Brad. Kaya nasusunog sila ngayon sa'yo. Sinunog mo na naman yung mga nandyan sa tuwan ko. Admit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka, kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Parang di naman totoo. Can I have my follow-up question? You have the floor, Congressman Paduano. Former Senator Trillanes testified that Lambing mo kay Trillanes, Brad, Ang lambing mo sa ibang resource person, talaga naninigaw ka. it was Ayos, not acquired legally. It was just given to him. And with that, Mr. Chairman, though you might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer. But with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, Here, this is a very serious accusation. So, Mr. Chair,
Mr. Chair. Congressman point of order. Paduano has the floor, but with the Yes. indulgence of No, I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. okay. I think we must follow that, Mr. Chair. Thank you for reminding the chair, Congressman Acop. Now, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I am sorry, I thought that you were tapos na. Thank you, Mr. Thank President. you, Mr. President. Anyway, Mr. President. Now, with that, Mr. Chairman, and the former President has, a while ago, has a commitment to waive his right with regards to all the bank accounts that was mentioned by former Senator Trillanes. Now, Mr. Chairman, pwede naman parallel yan. AMLAC, at the same time, yung waiver if the President, former President, will sign a waiver with regards to all those bank accounts. Thank you, Mr. Chairman. I will sign it, the document, tomorrow. And I will hand it kasi gagawin pa ng abogado. But I said... Nananalangin ako sa dilima, oh. Malapit na, the end is near, ka. Kasi pagka dyan sa mga dokumento na yan, walang ganun kalalaking perang pumasok at nandyan sa mga account na yan, ibig sabihin, yung pilit na ikinokonekta sa droga, itong si Tatay Digong, wala ho. Bokya na naman itong mga to. If there is an iota of totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. Okay, thank you, Mr. Chairman. Congressman Paduano. Si Congressman Bong Teves, and then I will allow former Senator Trillanes after Congressman Bong Teves. Thank you, Mr. Chair. This is my last question. Siguro naman, first, Mr. President, lahat po na tinanong ko po sa inyo ay galing po yan kay Mr. Jimmy Guban. Not for me. At kasi po ay na-invite na natin siya rito bilang isa sa mga resource person sa mga naunang hearings. And then, may I ask Mr. President, for my last question, given na po na na-acquit si former Senator Laila de Lima sa mga kaso niya tungkol sa drugs, as now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator de Lima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day. Pag sinabi ng korte, inosente si de Lima, inosente si de Lima. Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi ang korte, guilty si Duterte, wala rin kayong magawa dyan. That's a democratic process. Ibig sabihin po, wala. Itong Teves na to, sa tingin ko, yung tumbong niya, ibinenta niya na kay Tambaluslos. Kaano-ano ba si Congressman Teves? nagkamali tayo ng pag-akusa kay former Senator de Lima. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, former Senator Trillanes, you are now recognized. Maraming May I- salamat, Mr. Chairman. After, Mr. President, after the former Senator, the chair will... Paano pa niya sasagutin yung punto, yung sinagot ni Teves? May I be given... yes. Going to the bathroom? Okay. We'll have a 2-minute suspension. Is ang na-acquit mo si si Senator de Lima at sinasabi po ni former President na kung ano ang hatol ng batas ay 10 ang masusunod. Ibig sabihin, nagkamali po ba ang ating dating Pangulo sa pag-akusa kay former Senator de Lima na siya ay isa sa mga queen ng drug lords? Sir, saan mo narinig yan? Bigyan mo ako ng kopya. Saan mo narinig yan? Naku.
Sir, Tatay Diggs, paano ba yan? Pinapatanong lang ho sa kanya, binigay lang sa kanya yung papel. Ano lang yan, attendance lang siya eh. Ito, ninaputukan ka pa, Brad. Ano ka kasi mahilig-hilig ka din eh, no? But a recording or a newspaper. Pangalawa, sir, nakalimutan ko na tuloy ang iksuhin. You know, Do you need, Mr. President, a moment to... I'm just collecting my mind, sir. Okay, go ahead. Naipon na kasi. We'll give you time, Mr. President. For the meantime, the chair would like to recognize... May I Yes, ask sir. for a recess of just 1 minute? Yes, we'll give you a 2-minute suspension. The hearing is suspended. Yun, ito na ho. Ito na si Tatay Diggs. Nagbabalik. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako, si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly Ano, noted of kakasaka? your thoughts, Mr. President. Former Senator Ano, Trililing, kakasaka ba? Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala nang alibay. Pero ito po. O ano gagawin mo? Pagka kung sakaling walang laman na ganun kalaking pera, magpapatiwakal ka din. Ikaw, Trillanes, ha? Tigil-tigilan mo kami. Hindi na kami natutuwa sa'yo, ha? Smoking gun. Kailangan niya sumagot, ikaw naman Suarez, kung ano-anong kababuyan ang sinabi ni Trillanes, ayaw niyo sumagot yung mama. Walang iya naman yan. With all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Makakalimutan niya na naman sasabihin niya. Sasagutin niya yung sinabi ni Trililing. Itong Winnie the Pooh na to, oo. Sarap mong kurutin. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Si Father Flabby, mukha siyang ano eh, di ba? Will the Di siya former mukhang president pare. be okay that if we draft the waiver Mas mukha now, siyang that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Anong kapalit? Oh. Sampalin ko sa ano? publiko. Oh. Hindi, wala naman. Ngayon na.
Wala Oh, pong yan, ganun. sige, game. I'll give you no. Sasampling ko sa Mr. Chairman. Sasampalin ka ni Tatay Diggs, Trililing. Session suspended. Yes. Oh, my goodness. Sige, sige, ano? Ano, Trililing? Oh, huwag ganon. Oh, puro yabang ka, ano? Ano ka ngayon? Sige. Oh, yan na nga ba sinasabi natin? Oh, lulo ka, Brad, lulo ka. Oh, ano? Yan na nga ba? Trililing, lulo ka. Yan na nga ba sinasabi natin? Oh. Please observe proper decorum. We are Proper kasalanan mo yan, magsasalita lang si Tatay Digong, ayaw mong pasalitain eh. Yung pumbunan mo, sarap. in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. Konte mo nga, mayabang ka rin. Konte mo nga. Sige nga, konte mo, bumbunan. Hindi kang bumbunan ka, ha? We live by a set of rules in this Regardless committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Sorry ho. Sabay. Sorry ni Tatay Diggs. Anak na to ko. If I may, Mr. Chair. Grabe si Tatay Digong, no? Hindi ho natin inaasahan yun, hindi ho natin napanood to. Actually, live ho to na ginagawa natin ng reaction. Ibang klase si Tatay Digong, ibang klase ho yun, no? Talagang yung pagiging, niya, talagang palaban, nakita ko natin. Papaluin ho niya ng mic. Ano na to? Ibang klase. Galing na yung Tatay Diggs dito. Skip na natin. Game. Skip na natin. Ay, nako. Game. It's now resumed. Chairman? Yes, Chair. SDS. Mr. Chair, may Chairman, may I move, Wait, priority. former Mr. Chairman. President, I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. thank you very much for your apology. It is accepted, and Galing na, I hope galing. that the others beside you would also observe proper decorum. So, but thank you very much for your apology. SDS and Mr. Chairman, may I move to strike off the word sampal on our record? There's a motion. Ang arte nyo dyan! Akala mo, lilinis nyo! No, yung tipo may mga word na inaano nyo, tanggal-tanggal. Pero yung, alam nyo, wag nyo tanggalin lahat ng word na yan. Tanggalin nyo yung liquidation by certification. Magkakasundo tayo doon. Ang kakapal na mukha nyo, kala nyo, lilinis nyo. Yung naman na pondo na ginagamit nyo dyan, di namin malaman kung saan nyo dinadala. Yan, yung pondo dyan, alam namin, pinag-quadcom nyo. Balita pa ho natin, di umano, yung makakabira talaga kay Tatay Digong, 10 milyon. Di umano, ha? Di umano. Motion to strike off the Baka ipatawag tayo. Wala na pala. word sampal in the records. Any second to that? Second, any objection? Pagod na ho silang lahat. Si Barbers, wala na ho sila dyan. Lahat sila tinatanong nila si Tatay Digong, pero si Tatay Digong nakaupo pa rin. Gusto pa rin manampan. Motion, there being none. Bira, Comcheck, galing you're talaga ni duly Tatay instructed Diggs. to please strike out that word. Thank you, Mr. Chairman. Secondly, hindi po basketball ito. Yung mga miro nang nag-aaway, yung mga players, kalmante lang po sana.
hindi na maulit yun. Salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair, just a Congressman Adyong, I'll just give Attorney Degra a minute. I Galing. think he's been raising his hand. Yes, thank you. But before I recognize you, Attorney, can you kindly turn off the mic of the former president para lang hindi tayo nag-aagawan dito ng... Yes, you may proceed. Yeah, thank you, Mr. Chair. At the outset, I'm here among the resource persons because I was invited to be one of the resource persons, mainly, as mentioned earlier, as an item in the administrative matter, to explain the circumstances of the 2 letters that we sent to the Quadcom on behalf of the President. So I am also not only a resource person here, but also acting as the legal counsel of the former President. That said, we have reviewed the agenda item for the 11th joint public hearing. And I hope we would be able to put things in context insofar as how the proceedings have gone through until now. And I noticed that insofar as what has been going on for the last 9 hours, this would only be limited to item 4, 5, and 6 in relation to the alleged extrajudicial killing in the Philippine campaign against illegal drugs during the previous administration. That said, Mr. Chair, we would like to be clarified because this is a legislative inquiry in aid of legislation. May we know what proposed legislation is being set on the table for the committee to consider and for the resource person to contribute their valuable inputs, if any, so that we can avoid incidents like what we just saw earlier, so that it will be meaningful, intelligent, accurate, and hopefully not accusatory in character. Yeah, so that it will be positive. Yes. And as I've said, meaningful discussion, so that we'll be able to come up with effective legislations, Your Honor. Thank you very much. Actually, with regards to your point, Attorney Degra, 2, or if not I'm mistaken, 3 bills have already been filed with regards to the Quadcom hearing. Isa po dyan, may kinalaman sa forfeiture of illegally acquired properties, 1. Number 2, may kinalaman po sa EJK. At saka yung pangatlo po, may kinalaman po sa heinous crime. So, these investigations being conducted by the Quadcom has actually brought about a lot of legislation already. Other than that, our members are also looking into amendments of existing laws so that we can strengthen the institutions and the agencies by which the government operate in. Other than that, mapapansin po natin just very recently, naglabas po ang administrasyong ng ating Pangulo ng EO para sa implementation ng total ban sa pogo. Wala na, boring na naman. Gusto ho natin yung tipong, galing ni Tatay Digong doon, galing. Saludo, palakpakan ho natin si Tatay Dig. Yun ang mga hinahanap ng mga yung walang kaplastikan nitong si Boy Bumbunan, wala ko kayong maaasahan dyan. Puro kaplastikan ho lang yung sasabihin na kung saan ho sila makikinabang, di ba? Ganyan lang naman ho yung mga yan. Wala ho tayo maaasahan dyan. So Luis, maraming salamat ho sa pagsupport sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.